14.24 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo po ng mga kamusliman ay sadyang mapapalad po na kanyang nilikha na mga mananampalataya. Mga mananampalataya sa pagiging iisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino man nagabayan ng Allah sa tamang patnubay ay wala pong makakapagpaligaw. At ang sino na kanyang iligaw ay wala pong makakapaggabay sa matuwid na landas, kung kaya po ay lagi na lamang ganun ang ating sinasabi, mga papuri sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo po ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad sa ng kanyang mga pamilya, ganoon din po ng kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya ay ipinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. At para naman po sa aming mga masusugid na tagapakinig ng mga non-Muslim listeners, ibinaparating po namin sa inyo ang pagbati. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain po kayo ng Allah ng patnubay, kaalaman, liwanag ng kaalaman tungo po sa kaligtasan ng kaluluwa dito sa mundo, ganun din sa kabila. Muli po ay nandito na naman tayo sa ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan po tuwing araw ng Sabado at Linggo, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ang programa po ito, Islam ang Solusyon, ay kagandahang loob po na hatid sa inyo ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Muli po, ito na naman ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Jumba. Para po sa inyo mga katanungan, komento o suhestyon, 0919-6943-095, ulitin natin, 0919-6943-095, o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500. Sige po.
At atin ang talakayin ang isang namang napakamahalagang paksa. Ang ating pong paksa ngayon ay patungkol sa mga panganib na maidudulot ng pagsisinungaling. The dangers of lying. Yan po ating paksa. Yung ating topic. Ang mga panganib na maidudulot ng mga pagsisinungaling. At sana po ay makapulutan na naman po natin ng mahalagang aral sa Islam ang isang oras na ating pagsasaluhan. Insyaallah. Pakihanda na lang po ang mga notebook at ballpen. At tayo po ay mag-take note upang huwag po natin makakalimutan ang mga mahalagang punto na ating makakamit sa paksang ito. Alam po ninyo mga kapatid, ang ating dila, itong dila na ito, na malambot, napakalambot po, wala itong buto. Ngunit hindi po ito madali makontrol ng isang tao. At hindi po ito napapagod sa pagsasalita. Bagamat ang ating dila ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating katawan, ito po ay isa rin sa mga pinakamapanganib kapag hindi iniingatan ang paggamit. Kapag hindi iniingatan ang paggamit, mapanganib po ito. Ginagamit po natin ito sa ating mga naisin sa buhay. Ginagamit natin ito sa ating mga gustuin sa buhay. Ganun din sa mga pangangailangan sa buhay at sa pagbibigkas ng ating mga opinyon. Ngunit po pwede rin itong magpasimula ng giyera. O kaya ay kapayapaan. O kaya ay karangalan. O kaya ay karangyaan. At po pwede rin po paninira sa kapwa ang gagamitan mo sa dila. Ganon din sa panlilibak. Ganon din po sa panlalait sa kapwa. Ganon din ang pananakit ng damdamin, paninsulto. At ito po ang topiko natin. Madalas rin po na ginagamit ang dila sa mapanganib na gawa ng pagsisinungaling. Nakuha mo? Kapatid, ha? Dahilan po sa mga panganib na ito ay nagwika po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paganito sa ating wika po na naiintindihan ang kanyang kahulugan, humigit kumulang anya. Ang sino mang ginagarantiyahan, ibig sabihin po ng ginagarantiyahan ay iniingatan. Okay? Ang sino mang ginagarantiyahan niya sa akin ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Ibig pong sabihin ng nasa pagitan ng mga hita, yung pong mga ari. Opo, mga pribadong bahagi ng katawan, mga ari. Ulitin natin. Ang sino mang ginagarantiyahan niya sa akin ang nasa pagitan ng kanyang mga hita at ang nasa pagitan ng kanyang mga pangat. Ibig sabihin ng nasa pagitan ng mga pangat, dila. Iniingatan mo yung mga ari mo, sexual organ mo, ganoon din ang yung dila. Yun ang ibig sabihin ng ginagarantiyahan. Ulitin natin. Para lalong maging malinaw po ang paglalahad natin ng hadith. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag meron siyang sasabihin importante, tatlong beses po yung inuulit. Kasi maaaring hindi mo nakuha sa una. Sa pangalawa, makukuha mo siguro sa pangatlo. Ulitin natin. Ang sino mang ginagarantiyahan niya sa akin ang nasa pagitan ng kanyang mga hita at ang nasa pagitan ng kanyang mga panga, ginagarantiyahan ko siya sa paraiso. Source natin, kapatid, Sahih Al-Bukhari. Ganun po mga kapatid, kahalaga ang pagiging maingat sa dila, lalo na po sa paksa natin na ang patungkol sa pagsisinungaling. At patungkol po sa pagsisinungaling na dapat iwasan ng bawat mananampalatayang Muslim ang wika po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Humigit kumulang ito po ang kanyang kahulugan sa ating wika.
Yaon lamang mga hindi nananampalataya sa mga ayat ng Allah ang gumagawa ng mga kasinungalingan. At sila ang mga sinungaling, chapter 16, verse 105, mula po sa Quranul Karim, mula po sa glorious Quran. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya ay kailanman hindi po nagsasabi ng kasinungalingan. Ito po ay sa dahilan na siya ay nananalig na hindi minamahal ng Allah ang mga sinungaling. Nakuha mo yun. Ang isang babaeng mananampalataya halimbawa ay hindi po nagsisinungaling dahil nananalig ito na ang pagsisinungaling, nananalig ito, ibig sabihin naniniwala ito, nananampalataya ito, nananalig ito na ang pagsisinungaling ay kinamuhian ng Allah na siyang Panginoon ng lahat ng nilalang. At para na rin po sa inyo ba pong dagdag na kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang isang mananampalatayang sumasampalataya sa Quran ay hindi po natutuwa na makarinig ng kasinungalingan ni makinig sa mga sinungaling. Ano po yan? Pero ano po ba ang nagaganap sa komunidad ngayon ng mga kamusliman? Almusal, kasinungalingan. Tanghalian, kasinungalingan. Merienda, hapunan, pati na sa pagtulog. Ganun din sa paggising sa umaga, puro kasinungalingan. Kasinungalingan sa bahay, kasinungalingan sa trabaho, kasinungalingan ng mister sa kanyang misis, kasinungalingan ng misis sa kanyang mister, kasinungalingan ng anak sa magulang, kasinungalingan sa negosyo, kasinungalingan ng mga pinuno, kasinungalingan ng mga magnanakaw sa oras sa paggawa, at halos walang katapusang pagsisinungaling ng tao. Patungkol po sa isang sinungaling. Wala po siyang ginawa kundi ang umimbento ng mga kasinungalingan. Ito po ay nagaganap sanhi ng kakulangan niya ng sampalataya sa mga ayat ng Allah sa kanyang kaloob-looban sa kanyang puso. Sa madaling sabi po, mga kapatiran kamusliman, ang sino man nananampalataya sa mga ayat ng Allah, verses, mga tanda ng Allah, abay, hindi po talaga niya magagawa ang mamutawi sa kanyang bibig ang kasinungalingan. Tulad po ng pagsasabi sa atin ng Quran patungkol sa pagsisinungaling, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay po sa atin ng babala patungkol sa pagsisinungaling at ng masamang epekto nito sa tao. Sapagkat ang totoo po niyan, mga kapatid, ang totoo po niyan ay hindi po nagkulang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapaliwanag po. Binigyan po niya tayo ng babala na magpakalayo-layo sa pagsisinungaling. Opo, maraming beses po natin yan na inkwentro sa mga hadith. At tinatagubilinan niya tayo na kamuhian ang mga gumagawa ng kasinungalingan. Itinaliwanag po niya sa atin ang kasamaan ng pagsisinungaling. At kanya pong binigyan ng linaw sa atin ang masasama na epekto ng pagsisinungaling. Tulayan po ninyo at basahin natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon po kay Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ay sinabi niya ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang pagganito: wa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar
وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Anong ibig sabihin? Katotohanan. Ang pagsisinungaling ay tumutuloy sa kasamaan. Malino yan, sinabi niya. Katotohanan, ang pagsisinungaling ay tumutuloy sa kasamaan. At katotohanan, ang kasamaan ay tumutuloy sa impyernong apoy. At katotohanan, ang tao ay magpapatuloy sa pagsisinungaling hanggang sa maitalak na siya ng Allah bilang isang walang likas na sinungaling. Source natin, Sahih al-Bukhari. Most authentic hadith. Alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, huwag po ninyong kaligtaan na ano paman ang inyong gawin. Ang pagsisinungaling po, malaki man o maliit, ay talagang papunta sa kasamaan. Kasamaan. At ang pagsisinungaling po na ito ay hahatakin kanya papunta sa disobedience to the Almighty Allah. Opo, patuloy pagsuway sa kalooban ng Allah, kasama na po ang pagkontra sa sariling mga magulang mismo. At dahil po rito ay humahantong saan? Humahantong po sa ginagawa mo pang katatawanan ang iyong mga kaibigan na mga naluluko ng kasinungalingan mo. Ginagawa mo pang katatawanan ang iyong mga katrabaho. Mga kasamahan sa bahay. At ano ang pinakadulo? Ano ang pinakadulo sa tingin mo? At ang pinakadulo ay inaakay mo. Para malaman mo. Inaakay mo, kapatid, sa iyong sarili ang puot, galit at puot ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha mo? At sanhi ng mga kasinungalingan mo ay inaakay mo na rin sa sarili mo ang sa halip na pagmamahal ay galit sa iyo ng mga magulang mo. At nakuha, lalayuan ka ng matitino mong kaibigan. Ang natitira sa iyo, mga sinungaling din na kaibigan. Yung mga matitino mong kaibigan lalayo sa iyo, ito po ay sapagkat masuwayin ka. Sinusuway mo ang kalooban ng Allah at galit siya, napupuot siya sa iyo sa mga ginagawa mo pagsisinungaling. Nakuha mo. O kung mga kapatid sa pananampalataya, ulitin natin ang hadith para lalo pa pong maliinan ang mensaheng nais natin iparating. Ang pagsisinungaling, tandaan niya, makinig ka maigi. Ang pagsisinungaling, huwag po gagaan-gaanin, Ang pagsisinungaling ay papunta sa kasamaan at ang kasamaan po ay papunta sa impyernong apoy. Nagiging sanhi po ito upang may masamang bagay na maririnig tungkol sa iyo. At ang ibinubura po nito ay kapahamakan at pagkamuhi at sa kahuli-hulihan ay susunugin ang taong sinungaling sa impyernong apoy. Nakuha mo? Sa dahilan po mga brothers at mga sisters, na ang pagsisinungaling ay patungong kasamaan, binubulok po nitong kasinungalingan sa puso mo ang relihiyong Islam. Ibig sabihin po ay ganito, para maging malinaw. Linawin natin, anong ibig sabihin ng binubulok sa puso mo ang relihiyong Islam? Ibig sabihin po ay sa dahilan po na ang kasinungalingan ay papunta sa masama, ito po ang pundasyon ng disobedience, paglabag, pagsuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kaduluduluhan ay ano? Ano ang kaduluduluhan? Ay ang kasamaan ay papuntang impyernong apoy. Ang kaluluwa, pagpatay ka na. Ibig pong naman sabihin ay
Ibig palang sabihin ay, konektado ang kasinungalingan sa pagpasok sa impyernong apo. Bakit nga po ba nagkakaganon? Sa palagay mo, bakit? Ganito po yun at bigyan po natin ng kaunting eksena. Halimbawa po, ang isang mag-asawa. Mag-asawa, ha? Kung daw kayo, mga mag-asawa, makinig kayo maigi. Lagi ito ginagawa sa inyo ng mister nyo. Halimbawa po na isang mag-asawa ay paminsan-minsan sa umpisa ay nagsisinungaling ang mister sa kanyang lips. Marami dyan. Halimbawa po ay may kalaguyo siya at malalim na ng gabi kung umuwi. Natural. Natural po. Nagtatanong siya ng misis kung saan siya galing. At sasagot naman si mister ng samot-saling mga kasinungalingan. Pakita mo ha? Yung pagsisinungaling niya saan galing kagabi ay susundan ng isa pang kasinungalingan na imbes na sabihin ang totoo ay isasagot niya na barkada ang mga kasama at hindi babae. Nakita mo? At sa halip na sasabihin ang totoo anong oras umalis ng trabaho ay sasabihin niya pagkatapos ng opisina. Yun pala ay nag-absent at nagliwaliw silang magkalaguyong nagsasaro sa gawaing apoy. Apoy ang parusa. At mula sa isang pagsisinungaling ay dugtong-dugtong po yan. Opo, magkakarugtong na kasinungalingan hanggang sa hindi ka na nababagabag ng pagsisinungaling at parang normal na lang sa iyo ang pagsisinungaling. Nakita mo? Parang normal na lang sa iyo ang pagsisinungaling. Ano po? At ang tao po ay patuloy na magsasabi ng kasinungalingan hanggang sa itala na ng Allah. Ano ang itatala ng Allah? Ano ang i-record niya? Hanggang sa itala na ng Allah na ang taong iyan ay isang tuluyan ng sinungaling at ang lahat ng manggaling sa kanyang bibig. At ang lahat ng bigkasin ng kanyang dila ay kasinungalingan. At ikaw, kapatid, ay mananagot sa bagay na ito. Ayon pa po sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Humigit humulang, ito po ang kanyang kahulugan. At huwag samahan ng kasinungalingan ang katotohanan o itago ang katotohanan habang inyong nalalaman iyon. Chapter 2, verse 42 mula po sa Quran al-Karim. Karamihan po kasi sa mga tao ay inaakala na sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay mabilis at madaling nakakalusot sa problema. Opo, nakalusot ka siguro kapatid. Pero panandalian lang yun. Temporary lang po yun dahil sa kalayuan po. Doon po sa bandang hulihan. In the long run po, ay ipapahamak ka talaga ng pagsisinungaling. Sa bandang huli po ay mahuhuli ka rin ng misis mo, o ng mister mo, o ng boss mo, o ng kaibigan mo, at tiyak po na pahamak ang aabutin mo. Halimbawa po, ay isa kang abogado na sinungaling, o kaya doktor na sinungaling, o kaya judge na sinungaling, o kaya negosyante na sinungaling, o ano pa mang profesyon na roroon ka, ay puputok. At puputok din po sa bandang huli at wala po masasabugan ng kapinsalaan kundi ikaw rin po mismo sa sarili mo. Nakita mo? Naintindihan mo na? Ikaw rin mismo. Kaya iwasan na yan. Alam mo ba ninyo na ang pagsisinungaling po ay parang droga na nakaka-addict sa mga sinungaling.
ito pong pagsisinungaling ay isang nakaka-addict talaga. Kumbaga, na it attracts nothing but more lies. The more people ask, the more you make up. The more you make up, the deeper the deception. Then the deeper the deception, the harder for you to back up and admit the error. Hanggang sa ang isang talamak na kasinungalingan ay maging isa ng mukhang tama at dito po nalalason. Nakuha mo? Dito po nalalason, kapatid. Dito po nalalason ang takbo ng moralidad ng isang pamilya. O di kaya ay ng isang lipunan. O di kaya ay moralidad ng isang pamahalaan na puno ng kurakot na itinagmulan kasinungalingan. Nakuha mo? Nakita mo na ba, kapatid? Ganoon din po sa tinatawag na white lie. Ano ba namang white lie? Halimbawa po na para matawag ang pansin ng bata. Abay, sinasabi nga ng mga nanay na, halika, ito hindi o. Niluloko yung bata. Yun pala ay walang hindi. Abay, kailangan pong may kindi ka talaga na hawak, kundi ay ere-record po yan ng mga malaika bilang isang kasinungalingan. Kung hindi totoo ay tinuturuan mo pa ang bata magsinungaling. At hindi lamang sa tinuturuan mo ang bata na magsinungaling, kundi ay natututunan din po ng bata na okay lang pala ang pagsisinungaling. Nakita mo? Mga bata kayo, paglaki noon, delikado ang magiging epekto noon. Baka maglakaw ng bangko yun, maglakaw ng kabalang bayan. Lumaki na normal lang ang pagsisinungaling. Para na rin po sa inyong kaalaman, ang pagsisinungaling ay isa rin pong anyo ng pagiging munafiq o pagiging huwad na Muslim o pagiging ipokrito, mapagkunwa na Muslim. Ayon po sa isang tumpak na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anya, o bigit lumulang ito po ang kanyang kahulugan, anya, ang mga tanda ng isang munafiq ay tatlo. Kapag nagsasalita ay nagsisinungaling. Kapag nangangako siya ay sinisira niya ito. Kapag pinagkatiwalaan mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Sahih al-Bukhari. The most authentic hadith sa ating source. Mga kapatid sa pananampalataya. Alam po natin mga Muslim kung gaano napupulot ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga munafiq, mga mapagkulwa, mga teke na Muslim. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, the glorious Quran, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ويجدهم الله بذلك الله katotohanan. Ang mga munafiqin ay ilalagay sa mga kaila-ilaliman ng apoy at kailanman ay wala kang makikitang tutulong sa kanila. Chapter 4, verse 145 mula po sa Quranul Karim, the glorious Quran. Opo kapatid, ipalayo tayo nawa ng Allah sa ganyang kapahamakan ng kaluluwa, mga kaluluwang sinungaling. Ipalayo nawa tayo ng Allah. Nawa mamuhay tayo ng makatotoo, hindi makasinungaling. At upang makaiwas sa isang katangian ng pagiging munafiq ay iwasan po natin mga kapatid, iwasan po natin ang pagsisinungaling. Subukan mo. I-train ang sarili mo na buong ingat, consciously, buong ingat sa sarili na tuwing magsasalita ka, iniingatan mo na walang halip na kasinungaling. Magbabalik po kami sandali lamang po.
Insyaallah. double. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat po ng papuri ay para lamang talaga sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala tulad natin lagi sinasabi. Abay, sapagkat po tayo po ay kanyang nilikha ng mga mananampalataya. Tunay po ng mga mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang dahilan kung bakit lagi tayo nagpapasalamat sa Allah. Tayo po ay nilikha ng Muslim. Tuloy-tuloy po tayo sa pakikinig sa ating programang Islam ang Solusyon. Ang programa po ito ay napapakinggan po tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Sa ganap na oras, magmula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, dito lamang sa himpilan ng DWS 1494 po sa inyong talapitan. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salem Gimba. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin ng The World Islamic Society ng bansang Libya. Sige po, at ipagpapatuloy natin ating tinatalakay na napakagandang taksa, the dangers. Ang mga panganib po mula sa pagsisinungaling. Mga panganib po na may dudulot ng kasinungalingan. Dangers of lying. Opo. Alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga sinungaling ay may taglay na maraming katangian. At ang lahat ng mga ito ay pawang mga pangit na katangian na dapat lamang na matutunang iwasan ng bawat Muslim. Iisa-isay na. Ano po ba ang mga bulok na katangian ng mga taong sinungaling? Sige po. Iisa-isahin po natin na insyaallah at sakali mang ikaw kaibigan ay matamaan ay huwag ka sanang magagalit kundi ay magreforma ka na lang sa sarili. Para na rin po sa ikalulugod ng Allah alang-alang po sa iyong kabutihan sa mundo ito at sa kaligtasan ng iyong kaluluwa sa kabilang buhay. Sige po, isa-isahin natin. Ano-ano ang mga katangian ng isang sinungaling? Para madali niyo ma-detect kung sinungaling yung tao hindi. Number 1. Unang punto. Ang unang bulok na katangian ng isang sinungaling ay ano po? Sa tingin niyo. Ang number 1 po na katangian ng isang sinungaling ay wala siyang hiya. Makapal ang muks at walang pagpapahalaga sa karangalang magtutulak sa kanya para gumawa ng mabuti at wala rin siyang karangalang magtutulak sa kanya para umiwas. Sama-sama. Yan ang kauna-unahang katangian po. Bulok na katangian ng isang sinungaling. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin po ay ganito. Wala siyang dangal para gumawa ng mabuti at wala rin siyang dangal para iwasan ang masama. Sa makatuwid, ang sinungaling ay isang taong walang kahihiyan. Walang kahihiyan. Ibig sabihin po, manhid. Makapal ang muks. Matigas ang mukha. Pasintabi lang po, kung may nahagingan dyan, check upin nga po natin ang ating mga sarili. Huwag magalit. Halip na magalit. Check upin na lang natin ang ating mga sarili ngayon. Hindi ka kaya kasama riyan, kaibigan? Kung ikaw man halimbawa ay nahagingan na ba, huwag mo ikagalit. Walang pikunan.
Aral lang ito, purely aral. Educational lang itong atin. Itinuturo natin, itinuturok natin sa inyong puso ano ang tama na katuruan. Nang sa gayon, kung ano ang tibok ng puso mo, siya naman galaw ng iyong katawan. Ibig sabihin, kung ano nasa kamalayan mo, siya naman isa sa buhay mo. Kaya magagalit. Itinuturo lang natin sa inyo ang tama. Buti nga, may programang katulad dito. Ha? Ngayon, ngayon po na alam mo na, nataglay mo pala ang isang katangian ng sinungaling ay, anong gagawin mo? Okay, natural. Magreforma ka na, kapatid. Number 2, para sa mga nag-take note, ng mga masisipag pag-take note, pangalawang katangian ng isang sinungaling ay, magaling siyang gumawa ng ano? Magaling siyang gumawa ng maraming promises. At pagkatapos ay magaling din gumawa ng maraming excuses. Parang politiko, ano? Napakarami ng promises. Pero, pako lahat ang pangako. Mangangako siya sa iyo ng kawing-kawing na mga pangakong mapapako at saka magsasabi sa inyo ng samot-saling mga kadahilanang puro ng mga alibay at mga bulok. Nakasinungalingan. Alam mo ba ninyo? Ang isa pang parusa sa mga sinungaling ay po sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ganito po. Sa kabilang buhay po ay ipapasok ang isang pirasong bakal sa bibig ng isang sinungaling at hahablutin ang bakal na ito at mawawarat ang kanyang mukha hanggang sa likod. At ganoon din naman ang gagawin sa kabila niyang mukha. At matapos mawarat ang kabilang mukha, ay siya namang pagaling ng kabila ng mukha at babalikan na naman yun at wawaratin. At gagaling at wawaratin. Walang katapusan paulit-ulit na hakdi upang matikman. Upang matikman ng sinungaling ang paulit-ulit na hakdi at ang parusa pong ito ay magaganap kapag nasa libingan ang sinungaling hanggang sa araw ng paghuhukom. Course natin, the most authentic hadith of Al-Bukhari. Ito itong pagwarat sa bibig na kasamang wawaratin ng mukha ay ang siyang magaganap bilang parusa sa isang taong masuwayin sa Allah. Masuwayin sa Allah sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ngayon kapatid, matutunan sana nating matakot sa parusa. Kung kaya, ay magmadali tayo sa pagsasabi ng katotohanan at iwasan po natin ang pagsasabi ng kasinungalingan upang tayo po ay makaiwas sa mahapding kaparusahan na naghihintay doon pa lang sa libing. Number 3, pangatlo po. Pangatlong katangian ng isang sinungaling ay mahilig siya mahilig siya, maraming matatamaan dito. Dinadiagnose natin ang mga karakteristik ng isang sinungaling. Mahilig siya mag-postpone ng trabaho. Ang paborito ng bikasin ay mamaya na o bukas na lang. Yan ang mga paborito ng expression. Hanggang sa dumating na lang ang deadline ay masisira na lang ang kanyang trabaho at tuluyan ang masisira rin ang pagtitiwala sa kanyang tao. Ito ba? Hindi po. Number 4. Pang-apat, nakatangian ng taong sinungaling ay wala po siyang wala siyang seryoso. Wala siyang time na pagpapatupad ng kasunduan. Halimbawa, na may pinagkasunduan kayo na gagawin o pupuntahang lugar na inaasahan mong tutupad siya sa usapan, yun pala ay hindi kasi siputing sadya o hindi tutupad sa kasunduan. At tulad ng nasabi na natin,
Tanda ito ng pagiging munafik ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayatul munafiki thalathun, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha a'tumina khan. Ibig sabihin po, umigit humulang ay pag ganito po ang kanyang kahulugan. Ang mga tanda ng munafik ay tatlo. Kapag nagsasalita siya, ay nagsisinungaling. Kapag nangangako siya, ay sinisira niya ang kanyang pangako. At kapag pinagkakatiwalaan siya, ay sinisira niya. Those authentic hadith ang source natin, Sahih al-Bukhari. Mga kapatid sa pananampalataya, iwasan po natin ang magkaroon ng katangian ng pagiging munafik o huwad na Muslim o peke, ipokritong Muslim. Ano po? Sige po, number 5. Panglimang katangian ng isang sinungaling ay napakamaboka, napakamagaldal, napakamasalita kapag para sa kanyang makamundong kapakanan at tamimi naman kapag para sa kapakanan ng kanyang relihiyong Islam. Abay, kapag ang pag-usapan ay yung magdudulot sa kanya ng mga pangmakamundong kapakinabangan ay hindi maubusan ng salita. Ngunit kung patungkol na sa kapakinabangan ng mga gawaing Islam ay tamimi. Ito po ang isang katangian ng taong sinungaling at mga kapatid. Iwasan na po natin ang pagsisinungaling. Malimit po bigkasin ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu sa kanyang khutbah ang pagganito po. Malimit na itong sabihin sa kanyang khutbah. Anya, walang kabutihan sa isang salita na hindi totoo. Ang sino mang nagsisinungaling ay nakakagawa ng masama at ang sino mang nakakagawa ng masama ay nawawasak. What? Ganun po mga kapatid kasama ang pagsisinungaling. Dumako na po tayo sa number 6. Pang-anim po. Ang ika-anim na katangian ng taong sinungaling ay ang kakulangan sa pagmamadali na makapagsalita ng totoo. Anong ibig sabihin? Nang kulang sa pagmamadali na magsabi ng katotohanan. Ibig po sabihin ay napakabilis niya. Kung sa kasinungalingan nang wala man ng pagsumbat ng bulhi o hindi man lamang nakukonsensya. Pero pagdating sa pagkakataong nagsasabi na ng totoo ay nagdadalawang isip pa, napipigilan at walang kusang loob na magsalita ng totoo. Ibig pong sabihin ay hindi siya natutuwang makapagsabi ng totoo at saan siya natutuwa, aber? Saan siya nagagalak, aber? Aba, doon po sa pagsisinungaling ang kanyang kaligayahan. Kung kaya ay hindi siya nagsusumikap na magmadali sa pagsasabi ng totoo. Para bagang kay bigat-bigat sa kanyang pakiramdam ang magsalita ng totoo. Yan po ang mga sintomas. Mga palatandaan po na ang kausap mo ay isang taong sinungaling. Number 7. At ang pang-pitong katangian ng sinungaling ay pinapaganda niya ang kanyang salita upang ikubli, upang itago ang katotohanan nang sa gayon ay mapagtakpan ang mga ginagawa niyang mali o ang mga ginagawa niyang kasamaan. Kung minsan po ay may mga tao pong napakahuhusay sa pagpapaganda ng salita para lamang itago ang mga ginagawa na kasalanan. Yan. At hindi lamang po para itago ang kasalanan, kundi ay, kundi ay para rin itago ang katotohanan. Mismo ang katotohanan ay tinatago.
maging sa mga mangangaral ng relihiyon, iba't ibang relihiyon, ay matatagpuan mo ang ganitong katangian ng kasinungalingan. Na yaon po bang makikita mo, pagmasdan mo maigi, ha? Pag-aralan mo maigi, pakinggan mo maigi, yung kanilang mga salita. Yaon po bang makikita mo ang huhusay nila bumigkas ng mga huwad, ng mga teki na pangarap. Pinapaganda nila ang kasinungalingan, pinapaganda nila ang mga walang katotohanan, pinapaganda nila ang kasinungalingan at pinagtatakpan po nila ang katotohanan at buong katotohanan po na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Pinapaganda nila yung kasinungalingan na hindi Diyos ang rebulto. Pinapaganda nila yung pagsasabing Diyos ang rebulto, Diyos ang propeta, Diyos ang santo, o sino man sinatamba na lahat ng mga ito kasinungalingan, pinapaganda ang pagsasalita. Kahit kasinungalingan. Yan po ang mga sinyalis. Para po sa inyong kaalaman, ang pinakamasaklap na kasinungalingan ay yaon pong pasinungalingan na ang Allah ang nag-isa at totoong Panginoon ng lahat ng nilalang. Yan po ang pinakamasaklap na kasinungalingan. Yaon pasinungalingan mo ang katotohanan na walang Diyos maliban sa Allah. Ang pinakamasaklap sa lahat ng kasinungalingan ay yaong sabihin ng tao na Diyos ang rebulto, na Diyos ang bato, na Diyos ang santo, na Diyos daw ang propeta, na Diyos daw ang buwan, na Diyos daw ang araw, na Diyos daw ang hell, Diyos daw ang espiritu. Pinakamasaklap yun sa lahat ng kasinungalingan. Ang lahat po ng mga yan ay tawang mga kasinungalingan sapagkat ang totoong Panginoon ay yaong hindi nilikha. Hindi ipinapanganak. Hindi kumakain, hindi kumakain. Mayroon ba namang Diyos na kumakain at pumupunta sa CR? Hindi ipinanganak. Walang tatay ni, walang nanay. Hindi nagkatawang tao, lalong hindi espiritu. Walang katulad na eh. Ang espiritu maraming katulad. Hindi anghel, hindi santo, at hindi rin propeta. Sapagkat ang lahat ng mga ito ay tawang mga nilikha lamang na mga walang kapangyarihan lumikha ng kahit isang pakpak man lang ng lamok. Nakuha mo? Ni isang pakpak ng lamok, hindi nila kayang likhain, tapos sasambahin mo. Napaka purul ng utak ng tao. Ano po? Naintindihan na ba kaibigan? Ang tunay po na Diyos ang lumikha ng lahat at lahat-lahat ng nilalang sa buong santinakpan, the entire universe. Titigan mo yung isang picture ng solar system. O kaya titigan mo isang picture ng galaxy. Sa palagay mo, kayang likhain yan, may sinasamba mong rebulto. Ha? Sige na, mag-isip-isip ka. Pambigyan ka naman. Ang sino man magsabi na Diyos ang isang propeta, o isang santo, o isang espiritu, o isang bato, ay isang mataklap na sinungaling. Yan ang pinakamasama na kasinungalingan. Ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. Yaon lamang mga hindi nananampalataya sa mga ayat ng Allah ang gumagawa ng mga kasinungalingan, at sila ang mga sinungaling. Chapter 16, verse 105. Wala po sa Quran al-Karim. Isa pang punto, mga kapatid, isa pang punto na pahabol na dapat natin iwasan ay ang mga kasinungalingang pabiro. Pabiro na kasinungalingan. Makinig ang maigi. Kayo na mga mahilig magbiro, mga kwentong barbero kuno, para lang pampatawa, makinig ka. May maraming kwento po na mga katatawanan na puro pala invento. Puro kasinungalingan. Yaon po bang kwento? Halimbawa, na ang hangad ay mapatawa lamang ang umpukan
Kahit ang kwento ay kasinungalingan na malimit pong gawin ng mga kapatiran. Makinig ka po. Makinig ka sa babasahin natin na hadith mamaya ng kaunti. Ha? Minsan ay magumpukan ang mga kamusliman. At ganoon din sa mga hindi Muslim. At magkukwento ang isa ng katatawanan. At tuwang-tuwa namang magtatawanan ng lahat. At susundan naman ang isa pang kwentong nakakaaliw, ngunit walang katotohanan at puro kasinungalingan. Ano ang sabi? Makinig ka maigi. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ganitong pampatawang kwento? Makinig kayo. Mga brothers, makinig kayo. Humigit humulang, ito po ang kanyang kahulugan. Kasawian sa sino mang nagsasalita sa mga tao at nagsisinungaling para patawanin sila. Kasawian sa kanya, kasawian sa kanya. Source natin, Ahmad. At ganoon din si Abu Daud. O ano, narinig mo na? Ha? Kay mga may hiling magkwentong barbaro ng mga kwentong walang mga katuturan. Kasawian o kapighatian sa mga iyong mahihilig magkwento ng kasinungalingan sa hangad lang na mapatawa umpukan. Sa hangad mo lang na makatawa mo umpukan wala ka nang concern kung totoo hindi totoo sinasabi mo. Kung nagsisinungaling ka, hindi ka nagsisinungaling, ang mahalaga kasi magtawanan, magkaroon ng humor. Abay sa Islam, hindi mahalaga yung humor. Ang mahalaga, katotohanan. Dahil yan maliliit na kasinungalingan, mapupunta yung kabilo na kasinungalingan, mapupunta sa malaking kasinungalingan at hahanto sa pinakamalaking kasinungalingan, ang kasinungalingan tungkol sa Panginoon. Nakita mo kung bakit bawal na bawal pati biro? Dahil yan kasinungalingan na maliliit, mapupunta po sa malaking kasinungalingan at pwedeng mantong sa paggawa, pag-invento ng sinungaling na relihiyon, sinungaling na sinasamba. Ganun ang iniwasan. Mismo po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi ng kasawian o kapighatian, ang pagkukwento na walang totoo kahit ba padirolan at pampatawa. Nakuha mo. Bawal po yan. Pampatawa na hindi naman totoo. At ang pagsasabing kasawian sa kanya ay 2 ulit na binigkas ni Propeta upang malaman ikaw na pala kwento, para malaman mo na pala kwento ka, ikaw na pala kwento ng kasinungalingan, para malaman mo ang kasaklapan ng dadanasin mong pagkawasak. Ay ipanayo kayo nawa ng Allah sa ganyan kapahamakan. Ito po ay sa dahilan na ang pagsisinungaling ang ulo ng lahat ng kinamumulian sa Islam. At ito po pagsisinungaling ang pundasyon ng bawat kasamaan at bawat kabuhungan. Mga kasamaan po, yan nagmumula sa kasinungalingan. At ito pong kasinungalingan ay sumisira sa iman o pananampalataya ng isang Muslim. Winawasak po ng pagsisinungaling ang iyong iman, kapatid. Ang sabi po ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, ito ang kahulugan, humigit kumulang, o mga tao, iwasan ninyo ang pagsisinungaling sapagkat katotohanan ito ay salungat sa al-iman, salungat sa pananampalataya. Nakita mo? Ayon naman kay Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anya, hindi mo makikita na isang sinungaling ang mananampalataya. At dinig kasama ng isa pang kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anya, ang sinumang nagsisinungaling ay isang munafiq, peke na Muslim. The truth is salvation. The lie is destruction. Tandaan yan. Napakasimple po yan. Nakasabihan, pero tandaan yan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang katotohanan ay kaligtasan, lalo na ang pagkilala sa katotohanan ng pagiging Panginoon ng Allah.
ang kasinungalingan ay pagkawasak. Lalo na po ang kasinungalingan na pagsamba sa mga Diyosan na inimbento ng tao. Alam ko ba? O mga kapatid, ang antas ng ating iman o pananampalataya ay pataas minsan at pababa naman minsan. Kung kaya, upang mapaunlad ang ating iman ay kailangan po na ang kasama natin lagi ay yung mga nagsasabi ng totoo. Iwasan po natin ang mga sinungaling. Dahil ang sinumang nagsisinungaling ay bumababa ang kanyang iman. Ang pagsisinungaling ay kasama sa mga katangian ng mga yaong lalamunin ng apoy sa impyerno. Kung galit ang nanay o tatay sa sinungaling ng anak, lalong napuputan sa Panginoong Allah sa mga sinungaling ng nilalang. Para po sa inyong karaman ay nakakapagpapababa ng pagkatao ang pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling, tandaan po ninyo, ay aakay sa tao tungo sa pagkawasak ng kanyang sarili. Kaya, magreforma na po ang bawat isa. Itigil na po ang pagsisinungaling. Sana po mga kapatid, ngayon narinig natin ang mensahe ng programa ito ay matutunan sana natin ang mamuhi sa pagsisinungaling at ganoon din sa mga sinungaling. At matutunan sana natin ang manatili sa katotohanan upang lalo pang lumago ang ating mga iman. Manatili po tayo sa pagiging totoo sa lahat ng bagay sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at sa lahat po ng ating mga nakakasalamuha sa araw-araw po natin na pamumuhay. At natapos na naman po ang isang oras na ating pinagsaluhan sa gawaing kabutihan. Naway pagpalain po ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga tagapakinig, lalo ng mga Muslim, ganoon din ang mga hindi Muslim. Naway pagpalain sila ng Allah ng patnubay sa matuwid na landas. Ang programa po ito, Islam ang Solusyon, ay naririnig po tuwing araw ng Sabado at Linggo sa ganap na oras magmula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lamang po sa himpilan ng DWWS 1494 po AM Radio. Opo mga kapatid, sa pananampalataya, ito po muli ang inyong kapatid, Salim Gimba. Para po sa inyong mga katanungan, komento o kaya suhestyon, pwede po kayong mag-text sa numero 0919-6943-095. Ulitin po natin. 0919-6943-095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin. 0905-4182-500. Ito po ay kagandahang loob na hatid po sa atin ng The World Islamic Call Society ng Bansang Libya. Kung may nasabi po kami na mabubuti at kapakipakinabang sa pagpapaunlad ng kamusliman, ganoon din ng mga hindi Muslim ay lahat po ng papuri at pasasalamat para naman sa Allah. Naway gantimpalaan tayo ng Allah, at kung may nabigkas po naman tayo na pagkakamali, yan po ay galing mismo sa inyong abang lingkod na nawa ipagpatawad ng Allah ang ating mga pagkakamali, at nawa dagdagan pa ng Allah lalo ang ating mga kaalaman upang marami po ang makinabang sa ating bawat mensahe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, pagbati ng kapayapaan sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Double S